Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong paggunita sa kapistahan ni na San Timoteo at San Tito, hihingilingin natin ang kanilang pamamagitan kasama ni Santo Padre Pio upang katulad nila tayo ay tumugon sa panawagan ng inang simbahan ng ating Panginoong Hesus na maging banal. Kasama po ng inyong mga intensyon at ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Ganon din po, intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live. Atin pong isama sa ating panalangin ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung nasa kanilang mga tahanan. At mga intensyon ng mga deboto ni Santo Padre Pio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang mga katangian ng apostol, kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag,
at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw at gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng puong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay ipahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Magsitayo po lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila,
Sagana ang aanihin, ngunit kaunti o kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito, manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni na San Timoteo at Tito, ang mga katulong ni San Pablo sa pagpapalaganap ng misyon ng ating Panginoong Hesus o ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinalaw mula sa aklat ni San Lucas, chapter 10, verses 1 to 9. Ito'y isang panawagan para sa ating lahat. Ang aanihin ay marami, ngunit kakaunti ang manggagawa. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag magdala ng supot o sandalyas. Ito ay isang tawag sa ganap na pagtitiwala. Si Padre Pio ay isang huwaran ng pagsunod. Sa kabila ng kanyang mga sugat at hirap, hindi siya nagreklamo. Tinanggap niya ang kanyang misyon na walang baon, kundi krus ni Kristo. Tulad ni Timoteo, tinatawag tayo ni Padre Pio na huwag matakot. Ang misyon ay hindi nakasalalay sa ating yaman o galing, kundi sa ating pagpapaubaya sa Diyos. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng katakutan o katatakutan, kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Mula yan sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7. Ang utos ni Jesus sa mga alagad ay magdala ng kapayapaan at magpagaling ng may sakit. Ganito ang halimbawa ni Santo Padre Pio. Naging instrumento ng libu-libong himala ng paghilom, ngunit higit sa pasikal na paggaling, ang dinala niya ay ang kapayapaan ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagkukumpisal. Sabi ni San Lucas sa mabuting balita, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa kanila, nalalapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Bilang mga deboto, ang ating misyon ay maging mga makabagong Padre Pio sa bagong panahon sa ating kapwa. Hindi man tayo nakapagpapagaling ng may sakit sa isang haplos, maaari tayong magdala ng kaaliwan sa mga nagdurusa. Ang pagbisita sa may sakit at ang pakikinig sa mga namimighati ay bahagi ng ating pagiging alagad. Sina Timoteo at Tito ay naging tapat sa gitna ng pag-uusig. Si Padre Pio naman ay naging saksi ni Kristo sa pagitan ng kanyang mga sugat at panalangin.
Ang pagiging deboto ay mga kapatid ay hindi lamang paghiling ng himala. Ito ay ang pagiging handang makibahagi sa pasakit ni Kristo para sa kaligtasan ng iba. Naalaala natin ang sinabi ni San Pablo kay Tito sa Tito chapter 2 verse 7. Sa lahat ng bagay, ipakita mong ikaw ay isang huwaran sa paggawa ng mabuti. Ang hamon sa atin ng Ebanghelyo at ng buhay ni Padre Pio ay simple lamang. Maging manggagawa sa anihan ng Panginoon. Huwag tayong makontento sa pagdarasal para sa sarili nating pangangailangan. Manalangin tayo para sa mga makasalanan, para sa simbahan, para sa kapayapaan. Tandaan natin ang turo ni Santo Padre Pio. Ang panalangin, ang pinakamabuting sandata na mayroon tayo. Ito ay isang susi na nagbubukas sa puso ng Diyos. Sa tulong ni San Timoteo, San Tito, at sa patnubay ni Padre Pio, naway maging matapang tayong sugo ng pag-ibig ni Kristo sa mundo. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming hinangod, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, Ito'y para lamang sa'yo, Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, sa katas ng lubas at bunga ng aming paggawa, ang alam na ito, para maging hindi nagbibigay ng Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana ngayong kami naghahain para sina San Timoteo at Tito ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Timoteo at Tito ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng mahal na Birhen na Ina ng Diyos ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Pagbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisimlang, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Ang sasagapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsapakinabang ay dumadalangin ang pananaligan ng uliran naming sina San Timoteo at Tito ay maipahayag namin at ang itinuturo niya ay magawa naming ganapin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Kompradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po'y makipag-ugnayan na lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan ng unang ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo't ipahayag kanyang pagkalingat na bang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sama-sama sa pang-umagang panalangin. Tayo po ay tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Tayo lumapit sa Panginoon na may papuri at pasasalamat. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa ating Panginoong siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong na sa atin lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpandi sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo pong lahat sa awit. Kay dakila mo, O Diyos, Diyos amang walang hangganan, ang lahat ng liwanag, ikaw ang pinagmulan. Darating sa daigdig, yaring bukang liwayway, tanda ng pag-ibig mo na walang katapusan. Ikaw, O Jesucristo, ang tunay naming araw. Kaloob mo ay buhay sa katawat isipan. Dinggin mo ang dalangin kami iyong tulungan, malayo sa masama anumang kasalanan. O Espiritu Santo, sa amin ay manahan. Loob ay bigyang lakas, gawing banal ang buhay. Maghapon ay harapin sa gawang kabutihan, sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. Tayo po ay magsiupo. Mahal ko ang iyong templo, O makapangyarihan Diyos. Nasasabik ang likod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Panginoon, hari namin at Diyos na walang kupas. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan, ang palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad, na sa siyo'y makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Siyon ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, O makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yung hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang.
Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mamuting mga bagay, sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Mapalad na masasabi ang sa iyo'y magtiwala. Hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas ng lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na ilang sudsud ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay ng pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Hali kayo, sambahayan ni Jacob, at kayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Humawit sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang Panginoon ay papurihan itong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Panginoon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ang Panginoon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino man Diyos ay dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siya lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. O ang Panginoon ay purihin na lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung ang Panginoon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang Panginoon ay siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutan ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo inilikha, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-aawitan. Ang Panginoon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Umawit sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabagi, walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa,
Ang isang kapatid ay walang maisut at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya magpakailanman. Purihin ang Panginoong Diyos, purihin siya magpakailanman. Walang kahambing ang mga kahangahangang gawa niya. Purihin siya magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya magpakailanman. Tayo po'y tumayo. Papuring awit ni Zacarias, purihin ang Panginoong ating Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukaliwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoong ating Diyos. Nilikha tayo upang papurihan ng Panginoon, buong temtim tayong manalangin. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pinupuri ka namin may likha ng lahat, sapagkat pinagkalooban mo kami na mabubuting bagay sa lupa at pinarating mo kami sa araw na ito. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa pagsisimula ng aming gawain sa araw na ito. Gawin mo kaming kamanggagawa tulad mo. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pakinabangan nawa ng aming mga kapatid ang aming mga gawain sa araw na ito, upang kasama nila at para sa kanila, may tayo namin ang isang lungsod na kalugod-lugod sa iyo. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pagkalooban mo kami ng galak at katuwaan, at sa lahat ng aming makakasalamuha sa araw na ito. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapatin mo makasapit sa iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat.